Yes, Opo, okay. 25 years ano po ng pagbibigay ng pagkakataon sa maraming mga tao na maglakbay, magnilay-nilay at palakasin pa ang kanilang pananampalataya. Luigi, first of all, give us a brief history of JOF. Nagsimula po ang Journeys of Faith po noong 2001. Tinayo po siya ng mommy ko po, si Arlina Onglao. Nagsimula po kami sa mga pilgrimages, especially sa mga Holy Land, and then later on, yung mga Maria naman, yung Lourdes, Fatima, tapos yung sa Divine Mercy sa Eastern Europe. So until now po na dumami na po yung mga pinupuntahan naming mga lugar. Ayun po, yun po yung brief background po ng Journeys of Faith po. Luigi, anong nagbunsod sa mom mo kay Arlina na magbuo ng isang travel agency? In fact, alam ko, earlier on, she was already involved in another travel agency. But, ibig sabihin, when she put up JOF, nagsarili na siya and she was really on her own with JOF. Actually, unintentional po yun kasi po, ang nangyari po, yung mga kapatid ko po na mas bata pa sa akin, nung time na yun, kailangan talaga nila ng tulong at gabay doon sa mga pag-aaral nila. So napagpasyahan po ng nanay ko na mag-retire na lang from her job para matulungan po yung mga kapatid ko. Pero ang nangyari po, yung mga pasahero po dun sa dating ang pinagtatrabahuhan, lahat sila gusto pa rin po doon sa nanay ko. Kaya sabi po ng nanay ko, itatayo ko na lang po yung Journeys of Faith para po mabigyan pa rin po ng serbisyo yung mga pasahero na nagtatanong rin po ng pilgrimages po sa kanya. You know, it might seem unexpected, Father, no? Yeah. Pero ako, tingin ko dyan, maybe it was, not maybe, I believe that it was the Holy Spirit that led Arlina to really make this move. Kasi kung titingnan po yung development ng JOF and how it has been instrumental in renewing the faith of many, many people. And I have friends na nag-subscribe din sa mga tours and pilgrimages ng JOF. Kami po mismo mag-asawa nakakailang biyahe na. And in fact, in one of those trips, si Luigi po mismo yung kasama. Ay nako. And we admired so much. Sabi namin, how this young man was able to run the whole tour so professionally, and he was still warm and friendly to everybody, but he was very organized and very systematic. So thank you for that, Luigi. Alam ko si Father may gusto ring itanong. Go ahead, Father. Yes, oo. Syempre, ano naman yung Luigi, no? In your 25 years of bringing pilgrims to pilgrim sites and holy sites, what do you think are the major achievements that natamasa na ng JOF? No? Actually, Father, aside po from being able to have the opportunity na madala yung mga tao sa mga holy sites na to, sa Holy Land, sa Lourdes, sa Fatima, yung pagkakataon na matulungan namin yung mga grupo at mga tao na maka-attend ng mga beatification, yung mga canonization. Pero for us po sa amin, ang pinaka-fulfilling na nangyari is yung mga dating pasahero, pagbalik nila, yung talagang nagkaroon sila ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang faith. And also yung pag bumabalik po sila sa amin, talagang proof po yun na talagang meaningful yung naging journey nila with us po. Oh, ganun, di ba, Father? Nagiging suki. Yeah. Pagka nagustuhan mo yung produkto, babalik-balikan mo kahit na sa palengke, daming nakahilera, pare-pareho ang binibenta. Pero pupunta ka kay babalik suki. At babalik pa rin talaga. Yan. Right. Okay, mga kapanalig, wag po kayong aalis dahil nagsisimula pa lang po ang ating interview with Mr. Luigi Onglao ng Journeys of Faith.
Ang ating pong talakayan ay pinamagatan nating Journeys of Faith, 25 years of travel, tours, and touching hearts. Magpapatuloy po kami ni Father Vong dito sa Weekend na Special.